kababayan, eto umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan dito sa nakita nating post ng mga vlogger na sumusuporta dito kay Duterte na kung saan mga kababayan, tila unti-unti nang nagkakalasan at nag-aalisan ng suporta dito po sa mga Duterte dahil daw po sa nangyayari na diskriminasyon mga kababayan dyan sa samahan ng mga vlogger at supporter dyan po sa mga Duterte mga kababayan. Ano po, so eto kung makikita po natin, etong si Madam Ellie mga kababayan, isa po ito sa pumipitik sa ating gobyerno at bumabatikos mga kababayan. Pero nung panahon ng presidential election 2022 mga kababayan, kasama po natin siya sa nagtanggol sa ating presidente. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, eto, yung kanyang post mga kababayan, eto tinranslate ko na para maintindihan nyo. Sabi po dito, eto daw, ang pangunahing problema ng ilan, kung hindi man karamihan sa mga taga-suporta ni Duterte, ay hindi sila magkasundo-sundo kung ano ang kanilang pinaninindigan at sa huli ay masisira ang isa't isa. Saksi ako niyan at nakakapagod makita, nakakasira din ng loob. Taus-puso akong naniniwala na ito ay maaaring maging isang magandang laban, ngunit kamakailan lamang ay napagtanto ko rin na ang mga politiko ay magiging mga politiko. Magkakaroon sila ng kanilang sariling mga interes at ang prioridad. Ganun pa rin naman, kahit anong mangyari, ang pang-akit ng pera ay hindi nila kayang labanan. Kailangan nila ito para sa kapangyarihan at manatili sa kapangyarihan. Ngayon, iniisip ko, paano kung lahat tayo ay tumutok sa pag-unlad at pag-unlad ng bansa sa halip? Siguro, ganoong paraan malinaw na makita natin ang mga problema sa iba't ibang sektor ng lipunan. Matugunan ito at nang makatarungang ano yung sabi dito, habang nakikipagtulungan sa gobyerno. Yan po yung sabi ng isa sa mga vlogger mga kababayan nitong si Duterte. Kasi nga naman, yung ibang mga vlogger mga kababayan na sumusuporta kay Duterte, mas nare-realize nila na kailangan nilang tulungan ng ating gobyerno. Tama lang yan. Alam niyo, sa totoo lang kung sa iba-iba, kung sa kanila, yung mga ganitong klase na nagigising mga kababayan dahil sa mga ka-fake newsan, nitong mga vlogger at kampo nitong si Digong, mga kababayan, kung sa kanila nangyari yan, baka binabatikos nila yung kasamahan nila. Pero sa aming mga pro-government vlogger, talagang napakasaya po namin dahil unti-unting nagigising sa katotohanan yung mga vlogger na sumusuporta dito sa mga Duterte. Tama nga naman mga kababayan, kasi yung politiko ay magiging politiko, mananatiling politiko mga kababayan. So ngayon siguro napag-isip-isip nitong isang vlogger na sumusuporta dito kay Duterte mga kababayan na mas na yung ginagawa na pangbabatikos ng kampo nitong si Digong ay para sa sarili nilang interes mga kababayan ang makabalik sa kapangyarihan. Kaya siguro mas na-realize niya, siyempre nakikita din niya yung mga fake news na mga kasamahan niya, mas na-realize niya na mas maganda na tulungan na lamang ang ating gobyerno kaysa batikusin ito at pabagsakin mga kababayan. Kasi nga naman kung makikipagtulungan tayo sa gobyerno, uunlad ang bansang Pilipinas. Kaya lang naman kasi mga kababayan nagkakagulo, kasi nga unang-una kahit hindi naman dapat pinag-uusapan at kahit hindi naman dapat binabatikos, binibigyan po nila ng kahulugan at laman. Ngayon mga kababayan, nang dahil sa ka-fake newsan at diskriminasyon mga kababayan, dyan sa kampo ng mga taga-suporta at mga vlogger nitong si Digong, unti-unti nang nagkakalasan at nare-realize ng ibang mga vlogger na sumusuporta kay Digong na mas magandang tulungan ng gobyerno kaysa batikusin ng gobyerno. Mga kababayan, tama lang itong nilalakaran nila, yung mga kumakalas ng suporta dito kay Duterte mga kababayan, tama lang yan. Kaysa batikusin nyo ang gobyerno, makipagtulungan na lang kayo. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Yung ilalagay mo sa lugar. Ito daw yung sabi. Yan, makikipagtulungan sa gobyerno yung ilalagay mo sa lugar. Ang call out by defining what work is needed most and what government can do. Yan po yung sabi dito. I think that through this mindset, we will see better Philippines. No use trying to bring down, yan sabi dito, the government. So hindi kailangan batikusin at ilubog mga kababayan yung ating government at ibagsak. Alam niyo kung magkikriticize nga lang sana sila ng tama, wala namang problema. Mga kababayan, kaso nga lang, yung kanilang pag-criticize sa ating gobyerno wala na sa lugar. Yung gagawa na nila ng kwento, mag-iimbento ng kung ano-ano,
para pabagsakin lang ang ating gobyerno, wala na po sa lugar yan mga kababayan. Kaya nga dun sa mga nakaka-realize na maling-mali na yung ginagawa ng kampo ni Duterte, congrats sa inyo. Pero dun sa nananatiling fake news pa rin mga kababayan at naniniwala sa mga fake news ng mga vlogger ni Digong, habang buhay kayong matulog sa ka-fake news ang yan, kayo din ang talo sa huli. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. And daw sa rightfully, Sid, may rightfully na yan ha, tapos in process, ang nasa parehas na kampo magtitirahan, magsisiraan, magmumurahan kasi dapat mas matalino at mas overall supreme yung isa. Ito ay hindi malusog. Sa lahat at ito ay makakabawas sa lahat ng pagsisikap, parehong saging, may pangsariling interes. Rin naman nang nagtatago sa pagkukunwari ng mabuti at tapat na pamamahala tsaka ng eksena. Support. Yan sabi dito mga kababayan, support na lang tayo sa project for those lesser privilege kababayans natin and push more project for them. At least may magagawa pa tayong maganda kaysa mag-rally. Yan! Kita niyo mga kababayan, mismong lumabas na sa bibig ng taga-suporta na vlogger nitong si Duterte. Much better na sumuporta na lang kayo sa ating gobyerno at makakatulong pa kayo sa pagpapaunlad ng bansang Pilipinas kaysa mag-rally kayo. Kasi wala naman nga talaga mga kababayang mapapala. Sino ang kawawa? Ang taong bayan. Bakit? Kasi nagugutom. Nananawagan na bigyan ng lugaw at tubig sa Maynila, mga kababayan, dahil lamang sa walang kakwenta-kwentang rally na inuorganize ng mga politikong gustong pabagsakin ang ating gobyerno. Kaya nga mga kababayan, eto tama lang yung ginagawa nitong mga vlogger ni Digong. Umalis na kayo dyan, magbitaw na kayo ng suporta at ibulgar nyo lahat ng pinaggagawang hindi maganda ng mga yan. Kasi mga kababayan, talagang walang mangyayari sa Pilipinas kapag ka merong ganid at sakim sa kapangyarihan na gustong agawin yung kapangyarihan sa taong iniluklok ng bayan. Ngayon natin nakikita mga kababayan na talagang hindi magandang ehemplo yung ginagawa ng mga kaalyado nitong si Duterte na sirain ng gobyerno. Bakit mga kababayan? Kasi mismong kung maganda yung ehemplo nila, hindi magsisiraan hindi magkakawatak-watak etong mga taga-suporta nitong si Duterte at hindi mananawa yung mga vlogger na suportahan etong mga Duterte mga kababayan at manawagan ng ganito na suportahan na lang gobyerno kaysa mag-rally. Ano po, so ngayon mga kababayan, eto, pagpatuloy pa natin. Kung makikita nyo, etong isa, di ba, may isa ng medyo naglaylo na. Kumbaga, siguro kumalas na dito sa pagsuporta dito kay Digong. Ngayon mga kababayan, punta naman tayo doon sa isa pa. Dito nyo makikita kung gaano katindi ang diskriminasyon mga kababayan dito sa mga taga-suporta ni Digong. Ano po, anyway, kung makikita nyo dito, yan, nilagay ko sa ating screen alam ko kilalang kilala nyo yan. Kasi nung lumabas yung Paul Boronic video, isa po yan mga kababayan sa talagang kasama ni Maharlika na nananawagan na ang ating presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo mabuti, ang sabi dito nung isa sa bumabatiko sa ating presidente, eto basahin po natin. Sabi dito ni Peebles Talakera or Peebles Kananan, mga kababayan, eto yung sabi niya. Ilang araw ko na to iniisip and nasasaktan ako talaga. Lalo na sa mga post about dun sa nagbibigay ng piso para kay Sara. Then may vlogger na nagpost na bawal daw yon. Eto lang yung sa akin. Kasama ninyo ako sa laban. And kilala nyo naman ako. May GC pa tayo. Di ba yan yung sabi dito. Ano man lang ba na tanungin nyo ako sa mga issue, hindi yung nag-post kayo agad tapos mukha ko yung nakabalandra. Then nag-comment ako sa post, wala man lang reaksyon yung nag-post. At karapatan kong magpaliwanag gaya ng sabi ko, mukha ko yung nakalabandra o nakabalandra at akong ibinabash ng tao. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Pangalawa, sabi pa dito mga kababayan, second, hindi nyo kasi alam to. Bakit ako nagpa-drug test? Yung nagkanda utang-utang ka na sa pagsuporta at pakikipaglaban, tapos sasabihan ka pa na magpa-drug test. Tapos diretso tayo sa pulis. Tangina mo, yun sabi dito. Di pa rin ako makamove on sa mga ugaling pinapakita mo sa akin. Yung pagsalitaan ka ng taong pinakisamahan mo naman,
Itigil na tong kalokohan na to. Kahit gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, marami pa din silang say sa'yo. Yan yung sabi dito mga kababayan. So ngayon sabi pa, basahin pa natin. Then last, nakikipaglaban ka para sa mga Duterte. Pero may mga sarili silang special group. Parang may diskriminasyon. Hindi ko bet, hindi ko sinasabi na pinakisamahan ninyo ko as VIP. Pero wag niyong iparamdam na kayo-kayo lang. 'Di ba dapat kapag may mga plano at meetings, dapat kasama kami. Minsan kailangan pang tanungin kayo, tama na 'to. Napagod ako sa inyo. Hindi kayo nagpapakain at wala kayong naitulong sa akin para stressin niyo ako, yawa. So ngayon mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, si Peebles Cunana na yan nagsasalita. Isa sa talagang sumusuporta dito sa mga Duterte at matinding bumanat sa ating gobyerno mga kababayan. Pero ano yung nangyari sa kanya? Ano yung isinukli sa kanya mga kababayan ng mga kasamahang vlogger nitong si Digong? Diskriminasyon. Bakit? Kasi sila-sila lang yan eh. Alam nyo ba mga kababayan, kung matatandaan nyo, meron ako mga nakasama dati na di umano'y nakasama ni na Banat Bay. Alam ko naman, kilala nyo si Banat Bay. Ngayon, ito kasi daw si Banat Bay, mga kababayan, ito daw po kasi ay napakataas ng tingin sa sarili. Gusto sila-sila lang. Ayaw nilang masapawan, mga kababayan. Unlike sa amin na mga pro-government, na kahit hindi kami gaanong nag-uusap-usap, pag nagkita-kita kami mga kababayan, alam ko naman, yung mga nakasama namin sa rally dyan, kita nyo naman kung paano kami magsama-sama. Kahit hindi kami gaanong nag-uusap-usap at nagsasama-sama mga kababayan, once na magkita kami, nandudun yung pakikipagdao pampalad na masasabi mong parang sobrang tagal ng magkakakilala. Mga kababayan, unlike dito na kung saan may sarili-sarili po silang special group na pagka hindi ka bilong, hindi ka tatanggapin. Na kapag ka wala kang gaanong pakinabang mga kababayan, hindi ka ituturing ng tama at parang ang dating mga kababayan, merong diskriminasyon sa kanilang mga grupo. Yan po mismo ang nag-e-expose po niyan mga kababayan, mga vlogger ni Digong na bumibitaw na ng pagsuporta dito mga kababayan sa ginagawang hakbang ng ibang mga kasamahan nilang vlogger na nagrarally para pabagsakin ang gobyerno. So ngayon kung titingnan nyo, eto lang naman, hindi ako nagagalit sa kanila doon sa mga vlogger ni Digong na bumibitaw ng suporta kay Duterte at doon sa ginagawang pagrarally na mga kasamahan nila. Sa totoo lang natutuwa ako mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi nagigising na sila sa mga ka-fake newsan ng kanilang mga kasamahan. At siguro nare-realize nila na mali ang mag-imbento at gumawa ng kwento para pabagsakin ang ating gobyerno. Ayan yung resulta mga kababayan. No? Mismong sila-sila na ang bumibitaw. Sa mga pro-government vlogger, may nakita ba kayo nag-away-away na ganyan? Wala, mga kababayan. Kasi nga kahit hindi kami gaano nag-uusap, once na magkita-kita, naando doon mga kababayan yung pagkagiliw sa isa't isa, palitan ng kanya-kanyang opinion at idea para mas mapaganda ang pagbabalita. Unlike sa kanila na hindi ka papansinin pag hindi ka bilong. Kumbaga, may diskriminasyon nga, mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Kung nagawa ng iba na awayin sila Bisdak, awayin sila Maharlika, hindi pwede sa akin tong ganito. The stage is all yours. I'm out. O umalis na. Mga kababayan, ibig sabihin, umaalis na siya ng pagsuporta dito sa ginagawang hakbang na mga kasamahan niyang vlogger para ipaglaban si Duterte. Sabi pa dito, sa lahat ng naniniwala at sumusuporta sa akin, maraming salamat po. Gusto nyo ng laban? Ito na. Special ni Peebles Cunanan. Gusto nyo ng laban? Okay, go. Laban tayo. Masyado kayong magagaling. Yan yung sabi dito mga kababayan. Diba? Kung makikita nyo, unti-unti nang bumibigay. Yung mga sumusuporta dito kay Duterte, baka magulat na nga lang tayo. Isang araw, wala na ni isang vlogger na talagang nagtatanggol dito kay Duterte dahil sa pagmamagaling ng iba mga kasamahan po nilang vlogger at pag-iimbento na mga fake news. Alam nyo kasi mga kababayan, eto lang yan eh. Kapag ka fake news yung ipinapakalat at kapag ka pinifeed yung utak ninyo o pinapakain yung utak ng mga vlogger ng puro ka fake newsan, iginaguide kung paano mag-vlog, hindi yan tatagal. Mga kababayan, mananawa mag-vlog yan. Kasi mahirap mag-vlog, mahirap magsalita, mahirap mag-report pag hindi mo gusto
ang inire-report mo mga kababayan. Tandaan po natin yan. Lalo na kapag ka yung inireport sa'yo, inutos lang. Hindi ka makakapag-report ng tama. Hindi mo may i-deliver ng tama yan. At madali kang mananawa sa ginagawa mo at pagsuporta mo. Lalo na kung paulit-ulit na lang yung pag-feed ng fake news sa utak mo. At tinatrato ka ng hindi tama. Kasi ang dating dito mga kababayan, yung mga vlogger na nag-aalisa na yan yung isa sa masasabi natin mga vlogger na naape dyan sa grupo ng mga taga-suporta at mga vlogger nitong si Duterte. Kaya doon sa mga vlogger na umalis, tama lang yung ginagawa ninyo. Kaysa batikusin ninyo ang gobyerno, makiisa na lang kayo sa proyekto ng gobyerno, nakatulong pa kayo sa mamamayang Pilipino. Alam nyo, wag nyo, eto doon sa mga vlogger, wag nyo nang suportahan yung mga taong gustong pabagsakin ng gobyerno para sila yung mapaupo. Kasi pagdating ng araw, yung ginagawa ninyong pagsuporta na yan, babalik at babalik din sa inyo yan ng hindi maganda. Kung dyan pa nga lang, nagkakagulo na kayo, paano pa kaya kapag yung sinusuportahan ninyo ang napalagay sa posisyon? Kung dyan pa nga lang, wala nang pakialam, mga kababayan, dun sa nangyayaring kaguluhan sa mga taga-suporta nila, paano pa kaya kapag naging presidente na yan, mas lalong walang pakialam sa inyo. Kaya doon sa mga doon sa mga vlogger ni Digong, umalis na kayo dyan, itigil nyo na yung pagsuporta na yan kasi wala kayong mapapalang mabuti dyan. Puro pasakit lang, sama ng loob ang makukuha nyo dyan. Payo lang, mga kababayan, bilang ko vlogger, nung mga vlogger na unti-unting bumibitaw dito kay Duterte at yung mga vlogger na nananatili pa dyan at nagbubulag-bulagan at nagpapakasilaw sa pag-iimbento ng mga ka-fake newsan. Tama yung ginagawa ninyo. Makipagtulungan kayo sa gobyerno para lahat tayo nakakausad mga kababayan. Ano po, para lahat tayo kahit papaano talagang naibabangon ang bansang Pilipinas. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag naman na yung mga vlogger ni Digong unti-unti nang nagbibitawa, nag-aalisa ng pagsuporta at talagang hindi na kinakaya yung diskriminasyon sa loob ng mga taga-suporta at mga vlogger, sa loob ng samahan ng mga taga-suporta at mga vlogger nitong si Digong.